madagintin na 10,000 bago ka makapag-enroll. Ngayon, tama ba ito sa isang institusyon na para sana sa mga makamarahita, para sana sa mga hindi kayang magbayad ng kanilang mga tuition? Ngayon, ang mga Adamsonian, naniniwala naman ako na pinag-aaralan natin kung paano makapamuhay sa mga mahihirap, kung paano mag-serve para sa mga tinatawag nilang service for the poor. Pero ang nangyayari, it is just a service to make us poorer. No permit, no exam, basura! No permit, no exam! Muli, tinatawagan ka namin, Father Greg. Baka naman kayo mukha naman talaga kaming kausapin. Kahit ilang saglit lang. At marinig ang aming tinig na iyong mga boss, na iyong largest stakeholder, kaming mga nagbabayad ng sapat na tuition fee at ang mga ilang pamadagdag kayo ni Father Greg, alam ko nandiyan ka. At kung hindi ka talaga makikinig, ay tataas namin ito. I-elevate namin ang aming mga boses patungo sa gobyerno, patungo sa chest na siya dapat ang munisipyo sa ganitong mga klaseng forma ng mga polisiya. Alam ko, Father Greg, na alam mo ang memorandum na yun. At alam ko ang karapatan namin ito. Alam ko makakuha ng mga eksaminasyon at hindi pagkaitan ng karapatan. Pati ang mga magulang namin na hirap at pinipigahan mo pa at dapat tiyakin na tinitiyak mo pa ang kanilang pagbabayad. Ilang libo na ang mga estudyante na nahihirapan dito. Ilang libo na rin ang lumabas sa mga silid-aralan nila dahil wala silang mga permit o kahit promissory loan ay hindi man sila nabibigyan. Alam natin na i-implement na ng JED na bawat tayo magkaroon ng na-permit na isang policy in tertiary level schools such as Adamson University. Pinapaglaban na namin dito yung karapatan namin bilang estudyante. Ine-deprive na kasi ng Adamson University ang freedom. Kaya ang aking paniniwala, dapat lang namin ituloy sa mga bilis protest